Nakakatawa yung mga shop dito. Ang ganda, ang aesthetic. Andito tayo kahapon. Like, doon tayo nakatayo. Grabe, no? Kung doon nagpakita si Pope Francis, ano itong mga inaanan niya na to, no? Ito yung La Pieta, guys, oh. Yung sculpture na sikat. Bye-bye! Rome, Italy! Hello, guys! I'm back again with another video. At ngayon po, we are down to the last and the final episode ng ating Europe travel series. Actually, super bilis lang. 12 days yung trip natin. Then more than 12 days kasama yung mga layover and etc. So, ngayon po, i-explore natin ng DIY na yung mismong ating last day dito, okay? Sa Rome, okay? So, ngayon pa lang, gusto ko muna sabihin at gusto ko lang ibigay itong part na to para magpasalamat sa SMB Travel. SMB Travel, thank you so much. I don't know kung panonoorin nyo to, but I know na panonoorin nyo yung sa TikTok. But dito, sana mapanood nyo and I just want to thank you guys for partnering with me. Ayan, thank you po sa hotel, transfers, and tours natin dito. And so far, nag-enjoy ako Pero, abangan nyo po yung susunod kong vlog. Meron ako mga comments na sasabihin sa inyo na super honest comment siya. And at the same time, I think makakatulong din yun sa mga audience natin to pick the right thing, ganyan, the right packages, the right etc. Basta ngayon, sasabihin ko muna sa inyo yun sa susunod na episode na. At ngayon, mag-focus na muna tayo sa ating last day dito. And kasama pa rin natin si AJ at yung mga iba nating kasama na nakita nyo sa mga previous vlogs ay unfortunately po, umalis na sila. So, buti na lang may kasama pa tayo, pero karamihan sa mga nakasama natin sa mga previous vlogs ay umalis na. Yung iba, nagpunta na ng Vienna. Yung iba, nagpunta na ng Paris, ganyan. Kasi iba-iba ng tour package, di ba? Pero tayo kasi, ang target lang talaga natin at ang package lang natin ay Discover Europe 2.0. So, ilalagay ko dito sa screen. So, ano siya? France, Switzerland, Italy, then merong one day sa Vatican. Okay? So, yun. Ngayon, tara na. Mag-explore na tayo. And isa sa mga target ko talaga ngayon, guys. Super bihira nating makain sa Pilipinas. Jollibee. Wow! Jollibee talaga yung gusto kong kainan. Okay, so yun. Let's go! Mag-check out na tayo. Ayan, nakalinis na ako dito sa ating hotel room. And so far, ito ang best hotel na ating natuluyan. And the best din naman yung mga iba. Kaya lang dito kasi, aircon siya talaga, guys. Aircon. Okay, let's go! Okay, guys. Today is another day. Ayan, kasama na natin si AJ. At ngayon po, pupunta tayo ngayon sa Jollibee Roma. Okay? So far, ang babayaran natin dito is nag-Uber kasi tayo. So, 20 euros po ang babayaran natin. And, syempre, since last full day na namin, i-maximize na namin and ang ating target destinations ngayon ay mga church. Okay, aside from that, yung mga ibang iconic spots dito. And tignan natin kung ano pa yung pwede nating magawa. And ano oras yung pick up natin? 4. So, time check, it's already 10:21 AM. So, medyo mahaba-haba pa. Sana madami tayong mapuntahan. Binaba na tayo ng ating Uber. So, dun tayo sa pinaka main road ibinaba kasi sarado to. Like, parang walking street lang siya. Ayan, as you can see. So, be careful na lang and be mindful sa mga taong nasa paligid. And check nyo na rin yung mga stores. Meron dito mga bilihan ng gown. Meron mga bilihan ng bag. Mga nakikitang bilihan ng souvenirs. Hala, Jollibee! Ayan ka na! Nakikita lang kita, Jollibee. Hawak kamay na. Titignan ako dito ng isang tao. Sabi nga siguro, but amazed na amazed ako sa Jollibee. Sorry, bida ang saya. Tama, no? Bida ang saya yung Jollibee, no? Kasi yung McDo love ko to, no? Oo. Hindi ko lang alam kung yung pa rin yung tagline nila ngayon. Okay, we're here sa Jollibee Roma. Let's go. So, ang pagbubukas nila ay 10:00, tapos 22:00 yung sara. Yung entrance. Oo. Dito pala yung entrance. Kung ano-ano ginagawa namin. Okay. Ayan. Wow, nakakatuwa. Finally. Wow. Kakaiba na ang mga food agad na nakita ko. Walang Tagalog, no? Wow. Bakit ako naghahanap Tagalog? Eat in lang sila, guys. What's new? Chicken loaded fries? O, sige, try ko yan. Wait. Iba muna. Masyado na agad tayong dyan. Oh. Ayoko muna ng burger. Classics. May burger steak sila. Kakaiba, oh. Okay, sige. Mag-burger steak tayo. 2-piece. O, sige. 2-piece na burger steak. 5.20 euros. Then, yun lang muna. No thanks. Ano pa ba yung wala sa atin sa Pilipinas? Ito, chicken loaded fries. Add to order. Tapos, since famous sila sa pasta, husgahan natin itong spaghetti. O, diba? Sa beverage nila, wala na tayong orderin dahil tayo po ay nagbaon ng tubig. May chicken din sila. Ito na lang ako. Chicken na lang with spaghetti para okay na. Drinks. Okay, sige, iced tea na lang. So, kailangan pala may drinks. Okay. Cancel ko na itong spaghetti isa. Okay. So, yan ang order natin. So, in total, 18.39 euros siya. Okay, my order is correct. Cardless tayo. Babayad tayo dyan. Via GCash card. So, nagbayad tayo. Gamit natin itong GCash card natin. And, ito ang bill.
Let's go! Hey, ate. Pa naman. Ate, yung spaghetti nyo dito, kalasa lang sa Pilipinas. O magkaiba? Mas matamis yun sa Pilipinas. So hindi dito. Na-spoil na tayo ni ate, pero tinanong ko rin naman kasi. And so, meron sila dito ang mismong menu if ever, kung gusto nyo po na dyan kayo tumingin. And ang parang for me, ang wala sa atin sa Pilipinas na meron dito ay chicken tenders, loaded fries, wrap. Okay? So, yung chicken, sana ganun din. And meron sila dito ng chicken burger. Meron man ganyan sa Philippines? Ito ang chicken burger na to? Meron. Ayan, meron din pala sa Pilipinas yan. Thank you. Oo, kailangan may artista. Kakainin mo. Oo, go lang. Okay, ang gusto ko talaga matikman agad ito ang spaghetti. Natin yung spaghetti. Ano? Same lang? Matabang? Pero hindi ganun katamis nga. Tikman mo. Buka ka. Pasta ako kagabi. Ay, nagpasa ka. May spaghetti din. Parang sa Pinas lang, pero parang mas madilaw yung noodles dito. Guys, masarap. Si prega di fare attenzione ai vostri affetti personali ed oggetti di valore. Hindi ko naintindihan. Come smartphone. Pero guys, alam nyo, kanina kasi may sound, hindi ako makapagsalita. Pero masarap siya. Yung spaghetti niya, parang same lang sa atin, pero mas matamis sa atin. Yung noodles, same lang, pero mas color yellow dito. Ay, color yellow. Hindi ko pa natitikman, pero ay, parang sa atin lang. Based sa patty. Same lang. Hindi ko pa siya natitikman. Napo. Parang chicken Pinoy lang. Tapos yung price, gano'n lang din. Ito pwedeng for sharing, guys. Actually, madaming nga yung serving namin. Okay, so tapos na po tayo ngayon, guys, sa Jollibee. And actually, alam nyo, so far, for me, doon sa mismong burger steak, same lang siya ng lasa. Doon sa manok, parang magkaiba, no? Magkaiba, mas masarap yung sa atin. Oo, tapos parang hindi gaano malutong, no? Hindi siya crispy. Oo, tapos guys, yung spaghetti, tulad ng sabi ko sa inyo, magkamukha lang siya. Though medyo matabang ng onte, plus yung kanilang noodles ay medyo mas madilaw ng onte, okay? Tapos sa fries, ganun lang din. Tapos yung sa chicken tenders na nandun sa mismong fries, mas malambot pa siya at mas masarap pa siya kumpara dun sa mismong Chicken Joy. So kayo na lang bahala, okay? And so far, ang binayaran natin is 1,100 plus pesos kasi GCash card yung ating binayad at ginamit. So let's go, punta na tayo sa Vatican area. And tingnan natin kung makakapasok tayo sa Basilica. Nakabili ka kapit na rosary, babalik ka. Ay, nakabili ko na rosary. Nakabili ko dalawa. Ang mahal nga eh. Parang more than 10 euros isa. Ganun kamahal. Nakakatawa yung mga shop dito. Ang ganda, ang aesthetic. Tapos tingnan nyo itong side na to. Yung Western Union. Wala lang, natutuwa lang ako. Tapos, ayan, may mga eyewear. Tapos yung mga bilihan dito ng sportswear. Dito, iba-ibang brand, mga local brand. Ang dami pa ding tao. Dami pa rin tao doon, no? Sa Vatican. Pero sana makapasok na tayo sa Basilica. Pero kahapon, super swerte natin, no? So, blessing din kahit paano yung hindi nag-work yung mismong QR code dun sa Colosseo. Oo. Kasi kung nag-work yun, hindi natin mabutan si Pope. Oo. Nakita namin si Pope Francis. Panoorin nyo na lang po yung Vatican vlog na talagang full na full. Okay, tumawid na tayo. Yan. So, click it, okay? Click it. Buti na lang kamo, meron akong dala na hindi puro jacket. Naka-long sleeve lang ako ngayon kasi ang init dito sa Italy kumpara sa France, sa Switzerland, no? Oo. Mas warm. Mas warm dito. Yung tao, oh. Ano ngayon? Ngayon po ay Tuesday. Yung mga nakatalikod na nandiyan na naglalakad. Mga group tour din yan. Mga original po naming groupmates. Namimiss na namin kayo. Yeah, kung saan na kayo nagpupunta. Yung iba umuwi na. Kami ni AJ mamaya pang gabi uuwi. Dito naman tayo sa air na to na kung saan andito tayo kahapon. Like doon tayo nakatayo para makita si Pope Francis dito sa itaas. At ngayon, ang goal natin makapasok sa Basilica. Hapon, di ba nga sa super daming tao dahil may event, hindi tayo nakapasok. Pero kasi parang sabi namin dalawa ni AJ, bihira lang kami makapunta dito. So might as well, since may time pa kami, puntahan na namin. Kasi parang feeling ko, kung uulit man ako dito, parang medyo matagal pa. Kaya ngayon, at least may papakita ko sa inyo. Let's go! Tingnan nyo, medyo chill lang ngayong araw. Kahapon, dami niyan. Napakita ko sa inyo. To separate vlog. Let's go in! Grabe, no? Kung doon nagpakita si Pope Francis, ano itong mga dinaanan niya na to, no?
yung facts about Vatican City, gusto ko sa inyo i-share na ito pong mismo basilica na to, o yung St. Peter's Basilica naman, ay ginawa siya dedicated kay St. Peter, of course, apostle siya ni Jesus, and sa first pope. Diba? Apaka-grande. Yung grande masyado siya. Parang ano siya, parang basta mas maganda siya dun sa mismo pinuntahan nating cathedral nung nandun tayo sa Lyon, 'di ba? Though ito kasi pinaka main talaga, so talagang ganun, 'di ba? And also share ko lang sa inyo, kahapon kasi 'di ba? Kahapon yung event na nakita natin si Pope Francis. Yung nagmisa pala, sinabi lang ng mga kasama ko kasi hindi ako aware sa boses, si Cardinal Tagle yung nagmisa dito. So si Cardinal Tagle nandito siya. Nyo din ba guys, share ko lang sa inyo, ito po yung dome ko. Ayan, nasa likod ko. So, nasa taas siya. And alam nyo ba, yung dome na yan, may taas yan na 448 feet na kung saan kinoconsider siya na isa sa mga pinakamataas na dome sa buong mundo. Diba? O, cut na yung face ko kasi I'm sure naman sawa naman na kayo sa akin, diba? Ayan o, taas niyan. O, sa super laki po nito. Sa super laki nitong mismo St. Peter's Basilica, kinoconsider din ito na isa sa may pinakamalaking church sa buong mundo na kung saan mayroong 22,300 square meters. O ayan, talagang shinure ko na yung facts bago ko sabihin kasi dati, nadulas ako, sinabi ko hectares. Ano pala siya? 22,300 square meters. And also, kaya-kaya nitong i-accommodate yung 20,000 na people. Okay, no? Alam nyo ba guys, sa pinaniniwalaan na yung tomb ni St. Peter ay andyan mismo sa napakataas na altar na yan. Galing, no? Tapos po, yan po nakikita nyo, yan yung chair ni St. Peter. O, diba? Alam nyo, kasi may kumpisalan dito. Ayun, no, nakikita nyo. Kaya lang, parang gusto sana namin itry. Kaya lang, anong language yung kailangan? Ano language? Espanyol, Italiano. Oo, guys. Polski. Dutch. Tapos Italiano. Walang English. Diyos ko. Ano talagang English? Kung gusto niyo mga umpisan. Oo, walang English guys. Merong English. Ayan, merong English dito sa side na to. Pero kahit na, parang kahirap. Ang hirap pa rin. Mahirap pa din. Tagalog. Oo, okay lang naman. Ayan. Baka may magsabi na naman dyan English lang. Kaya ko po mag-English. Yun nga lang, syempre. Sasabihin mo lahat ng mga kasalanan mo in English. Parang ang hirap nun, ano? Ito yung La Pieta, guys, oh. Yung sculpture na sikat. Actually, kanina na-videohan ko lang pero hindi ko sa inyo nasabi kung ano. Sikat yan. Super. Ang naggawa niyan, guys, si Michelangelo. So, yun ang bigkas dun, okay? May magsabi na naman ng bigkas dyan. Michelangelo. Talagang narinig ko din sa tour guide dito. Na yun yung bigkas, Shinur. Guys, dyan kami kumain kahapon sa Cafe San Pietro. And gusto ko na i-share sa inyo, masarap yung gelato dyan if ever, kung bibili kayo. Tapos masarap din yung pesto na kinain namin. And aside from that, napakadaming Pinoy na server dyan at staff. Kaya if ever, kung gusto niyo maka-interact sa kanila, punta lang kayo dyan. Now, naglakad na po tayo ng more than 300 meters from there sa mismong Vatican area. At nahanap natin itong sikat na to. Sa Google Maps, madami siyang reviews. Gelateria Cremila. So, I'm so excited. So, at least, bago tayo umalis dito sa Europe, is matikman ulit natin yung gelato. Ang ganda ng streets na nakapaligid, oh. Diba? Dito. Okay, we're here sa Gelateria Cremila. Okay, wait. May gusto ka ba dyan? Tiga mo. Are you sure? Wait, asan yung gelato? Gelato. Wait, asan yung flavor ng gelato? Yan yung mga flavors. Napakadami. Ang galing, may popcorn na flavor, oh. Popcorn na parang caramel. Walang translation. Ito, cheesecake meron. So, parang gusto ko ulit ng pistachio, guys. Bihira lang naman tayo mag-pistachio pag nandito lang, no? Mamili ka ng isa. Bibilang kita kung gusto mo ng ano. Kung gusto mo ng cone or cup na small. Seryoso ka? Sure ka? O, sige. So, guys, ngayon po, bumili tayo ng cone or cup na medium. 3 flavors. So, ang flavor natin, cheesecake, pistachio, tapos recommended niya itong, how to pronounce this? Bacio di Cremila. Bacio di Cremila. So guys, ayan. Ito na po ang ating pistachio, Bacio de Cremila, tapos cheesecake, okay? So, ito po ay, magkano to? 4 euros po ito. Ala, gusto ko lang kasi siyang matikman. Same lang, no? Same lang, pero mas madami to, ha? Mas madaming flavor. Sarap, pero super tamis. Feeling ko nga uubuhin ka. Parang flavor niya Nutella. Ito, parang Nutella lang nalasa ako.
More like nangingibabaw yung blueberry. Ayoko pa naman ng blueberry. Pero yung cheesecake gusto ko. Yung pistachio, okay din. Parang mas masarap to kumpara sa kahapon. Hindi, itong pistachio. Oo, in general. Pwede guys kayo magpunta dito. Super lapit lang nito sa mismong Vatican. Again, ang pangalan niya ay Gelateria Cremil. Kasi lahat kayo inuubo na eh. Oo guys, kasi di ba naalala nyo yung bus natin, yung group tour natin? Parang 70% inuubo na sila. Kaya nga feeling ko baka mahawa ako, meron pang next trip. O, kung sasabihin ko sa muna yung country, surprise yun sa kanila. Ikaw din, pag-uwi mo din ng Pinas. Mag-vitamins ka kaagad. Pero kaagad. No, kundi, Immune Pro. Okay, so nakasakay na po tayo ngayon sa ating Uber. Then, pabalik na tayo sa ating hotel. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga taxi fares dito. And nandito kasi siya. Ayan, tingnan yung mga taxi fares. Like, pagka pupunta kayo sa airport, ba't iba kasi airport dito? Pero dito tayo sa FCO. So, each way, 55 euros yun. Then, pagka naman lowest ride fare naman is 9 euros. Then, meron silang app, daw tayo ang gamit natin Uber. Bye-bye! Rome, Italy! Yeah, thank you so much, Rome. AJ, so far, ano nagustuhan mo? Milan or Rome or Pisa? Since yung mga pinuntahan natin. Rome. Rome pa din. Ako, Rome in terms of parang intramuros vibe. Pero Pisa, pero Milan kapag ka shopping. Shopping area. Saka kasi dito sa Rome, parang yung mga shopping area dito super crowded. Doon sa Milan, super crowded pero walang tao sa loob na. Walang pila. Dito nga haba ng pila guys sa Rome. Okay guys, so ngayon po, nandito na tayo sa ating car. And pinick up na tayo at papunta na tayo ngayon sa FCO o yung airport dito sa Rome. Okay? And yan, kasama natin si AJ. AJ, say hi. Hello po. Ayan. So, tingnan nyo. Mukha lang siyang mukha lang siyang NLEX. Oo. Mukha NLEX yung mismong daan nila. So guys, if ever, kung kayo po ay mag-a-avail ng tour package sa SMB, kasama na yung ganito. So, no need na mag-book ng sarili nyong Uber, ganyan. Though, ang ibubuk lang ng SMB yung papunta sa airport. I mean, yung last destination nyo. Okay? Like for example, kunyari kayo, nag-book kayo ng tour package sa kanila. Tapos, mayroon pa kayong gustong i-extend na lugar. Yung last day nyo dun sa in-extend yung lugar, yun yung ibubuk ni SMB. Okay? Basta yung airport na sasakyan nyo going back to the Philippines. Ganyan. Kayo na lang bahala makipag-usap sa agent nyo. But tayo, FCO, going to Manila, then hindi na kasi tayo nag-extend kasi kulang na sa time. And ngayon, after nito, papakita ko sa inyo yung mismong FCO na airport. Titignan natin kung ano ba yung mga pwedeng makita doon para may idea kayo. And tuturo ko din sa inyo yung tax refund process kasi syempre, di ba bumili tayo ng bag? Ayan po yung bag natin, gamit na natin. So, ngayon, at least, malalaman na natin kung magkano yung marirefund natin and cash ang pipiliin natin, hindi tayo magka-card. Okay guys, so ngayon po, andito na ngayon tayo sa FCO at gusto ko i-share sa inyo na dito kayo magre-refund ng tax. Dito sa Global Blue, ayan, tax refund, nakikita nyo ba? Ayan yung mismong area para makapag-tax refund kayo. And also, tayo po kasi ang pinambili natin ng bag is credit card. And sabi nila, kapag ka-card yung pinambili mo, card din yung mode ng refund na ibabalik sa inyo, yung mismong refund money. So, ang price po na binili natin noon ay 3,100 euros. So, ang marirefund sa atin ito. Pakita ko sa inyo. For transparency purposes, 387.50 euros, di ba? Okay, so ayan po ang mismong check-in counter sa Emirates. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na yung mismong tax refund area, hindi gaanong mahaba. 4:38 po ang time ngayon. So, ganun ang batayan. Kapag ka 4:38 time, yung mga flights, ayan. Tapos yung mismong tax refund area, hindi gaanong mahaba. But, yung check-in counter, medyo mahaba po. Ayan. Kaya make sure kapag ka po kayo ay pupunta na dito sa airport, i-advance nyo yung pagpunta nyo ng mga 3 to 4 hours, okay? So, isipin nyo na lang parang naiiyak, ganun. Okay guys, tapos na tayo doon sa security check, tapos sa immigration. And so far, super smooth lang. Wala nang tinanong na ganyan. Wala nang kahit ano mga requirements na hinanap. Basta passport lang, tapos ganun lang kadali. So ngayon, nandito na po tayo sa duty-free area. Ito ang itsura dito sa FCO after ng immigration. Ayan. So if ever, pwede kayo dito bumili ng mga iba't ibang stuff, mga makeup, pabango, medyo malone dyan. Dito na ngayon tayo sa bilihan ng pabango. Let's check. Ito, yung dipstick nila dito, 125 euros. Ayan guys. Actually, wala akong planong bumili. Gusto ko lang siyang amuyin.
And maganda tong brand. Gusto mo, smell test ka. Ay, bango to. Ito guys, mabango. Bango siya. Ito. Ay, mas mabango yung kaninang pinakita ko sa inyo. Hindi ko type to. Hindi ko type. Honest lang po. Ito. Mas mabango pa rin yung kanina. So, yun yung pinakamabango guys. Tapos, ito ba? Na-try na ba natin to? Ito mabango to. Ito, mabango siya. Pwede siyang makapaglaban dun sa pinakita ko. 125 euros. Okay. Ko-convert ko na sa ating converter. Oh, di ba? 7,000 pesos. Oh, pass na. Ayoko nang gumastos. Ito guys, skincare area. Oh, mga chocolates, guys. Sikat dito yung M&M's. M&M's na hindi yung mga chocolate na normal lang na bilog-bilog. Talagang meron talagang chocolate dito na M&M's na naka-bar. Ah, okay. May mga luxury brands din dito. O, diba? Ayan. Tapos, Cartier. Ay, Golden Goose. Oh my God, may Golden Goose. Kahit may Golden Goose, guys, dito ay papasok. Mahal! Tinitignan niyo ako ng masama. Ha? May ginawa ba ako masama sa inyo? Nakatingin na masama, oh. Wow! Yun ang Prada! Prada, hello! Oo nga pala guys, since patapos na itong vlog na to, hindi ko pa sa inyo na-share kasi napakadami nagdi-DM sa atin. Like, tinatanong sa Instagram kung makikita daw ba kami ng isa nating YouTuber friend na si Marvin Samaco kasi nandito din siya sa Europe. Guys, alam nyo, December 28 pa lang, nag-usap na kami na gusto naming mag-meet para sabay kami mag-celebrate ng New Year's Eve. Kaya lang, hindi po match yung schedule namin. Like siya, parang nasa Spain that time, tapos ako nasa Paris, tapos pa-transfer na going to Switzerland. Kaya hindi talaga kami nagka-meet, okay? So, yung schedule namin, even before, hindi talaga nagtutugma. Pero, yun, sana sabay kami mag-celebrate ng New Year's Eve. Next time na lang. Next time. Manifesting collab trips with other content creators. Soon yan, soon. Kasi yun ang mahirap eh. Kasi syempre, kunyari, si Marvin, content creator siya na friend ko din. Asa, ano siya ngayon? Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon, pero Spain, nung kausap ko siya, nasa Spain siya. Tapos, kunyari, nasa Spain ka, ako nandito, tapos yung iba nandun, kunyari sa Japan, yung iba nandun sa ganun, di ba? Okay guys, ngayon tara na sa gate natin sa E22. And ayan, as you can see, ito itsura dito sa FCO. Meron ditong walk later. Yan, naglalakad na tayo. Kakunti lang yung tao. Ay, that's sa akin nakaharap. Ayan o, konti lang yung tao guys. Diba? E15 to E24. Dito meron dito mga duty free. Dito naman meron ditong kainan. Paalam Italy. Paalam Europe.